si Taki wala na Paredes, di ba? Mga kaibigan. Ngayon, nung nasa Hawaii na nga, dahil nakamonitor sila sa FBI, di ba? May mga device na nakakabit. Lahat, yung bahay nila, pati telepono, lahat, pati communication lines, papunta sa kanilang mga crony, matutunton. Halimbawa, tatawag, pati yung mga crony, lahat, nakabag ang mga telepono niyan. Ngayon, kaya putol ang kanilang komunikasyon. Siyempre, yung mga crony matatakot, di ba? Kaya pinutol na nila yung pakikipag-ugnayan kay Marcos. Dahil si Marcos ay nagpaplano ng kudeta labang kay Presidente Cory Aquino para patalsikin. At siya ay humihingi ng pera sa mga naiwan niyang crony dito. Ang naging problema ni Marcos ay dito kay Manda Elizalde, kung paano nila matatawagan si Manda Elizalde sa Maynila para utusan na i-transfer yung pera at maipamahagi sa mga loyalistang general dito sa Pilipinas. Ngayon, ito nangyari. Sa isang okasyon, dito na pumapasok yung si Ronnie Estrada na nakakagaya ng boses ni Marcos. Sa isang okasyon, maluhong okasyon sa Hawaii, birthday daw ito ni Marcos, kung hindi ito 1987 and 1988. Isang pagtitipon ng mga loyalistang supporter mula sa iba't ibang estado ng Amerika ang dumalo doon para magbigay ng moral support kay Marcos, di ba? Ganun nakinabang sa kanya mga taong ito. Ngayon, doon sa entertainment portion, may programa Si Ronnie Estrada ay isa sa mga nag-perform. Sa harap ng mga bisita, nandun si Marcos. Alam niyo namang may sakit na si Marcos noon, di ba? Ngayon, dahil yun ng boses ni Marcos ang kanyang nagagaya. Nung siya ay mag-perform, abay, humanga ang lahat. Napahanga ni Ronnie Estrada ang lahat ng tao ron. At nagsigawan daw ng Marcos pa rin dahil nagsasalita siya, boses ni Marcos kaya pati si Marcos napahanga niya. Napasaya niya si Marcos, napabilib niya. At kinongratulate siya ni Marcos. Ang sabi pa sa kanya raw ni Marcos, Mr. Estrada, ang advice sa akin ng aking doktor, huwag akong makikipagkamay kahit kanino. Iwasan kong makipagkamay dahil ako ay madali ng masalina ng infeksyon. Pero, kinamayan siya ni Marcos at sinabi raw sa kanya na hindi niya ako makapaniwala na makukuhan, master mo yung boses ko. At habang nakikinig ako sa iyo, para akong nakikinig sa tape recording ng aking mga talumpati. Mga kaibigan. At doon na, mga kaibigan, itong si Imelda Marcos at itong ambassador ngayon na manluloko na si Jose Manuel Babes Romualdez, nagkaroon ng ideya na pwede nilang magamit ang talent nitong si Ronnie Estrada gamit ang boses ni Marcos upang matawagan nila si Manda Elizalde na magdeposito ng pera sa HKG. Ito tandaan nyo HKG Shanghai Bank. Inchik na inchik ang bangko kasi pag-ibang bangko nakamonitor ng ng FBI, mga kaibigan. Ngayon, itong si Babes Romualdez, Ambassador Babes Romualdez, tumawag sa sekretary ni Manda Elizalde dito sa Maynila, nasa Amerika sila. At nagpakilala siyang, itong si Babes Romualdez, conman con artist mga kaibigan Nagpanggap siya na siya ay si Captain Villa, isang aide ni Marcos doon sa Hawaii. At itong pagtawag na ito, naganap ito sa opisina nitong si Babes Romualdez sa Foster City, California, para hindi sila matunton ng FBI. Ngayon, itong si Babes Romualdez, pinangakuan niya si Ronnie Estrada ng reward na bibigyan siya ng $15 million bilang talent fee dahil doon sa kanyang boses na gagamitin para magpakilalang siya si Marcos dito kay Manda Elizalde. Pero ang malungkot,
kahit 5 duling, hindi po tinupad yung ipinangako sa kanya. Dinouble cross niya, ginancho ni Imelda at ni Babes Romualdez, mga kaibigan. Si Marcos daw no, bedridden na, pero alam ni Marcos ang ginawang panloloko kay Ronnie Estrada. Ngayon, natawag niyang karma raw yung nangyari dahil sa ginawa sa kanya, yung natalo si Bongbong Marcos sa Vice Presidency. Hindi lang sa Vice President. Nung unang umuwi sila rito, kumandidato na yan, Senador, talo yan katunayan mga panahon na yun, nakakausap ko pa si Imelda, mga kaibigan Ito ngayong nakarma sila, si Imelda naman, may mga sakit na rin ngayon, di ba? Ilang beses nang nagmuntikanan niya, balita po Ilang taon pa nakakaraan, hindi pa na nagkakaroon ng eleksyon. Mga 2014, nasalubong ko yung si Ding Diaz dyan sa isang food chain, nakasabay ko, nilapitan pa ako Wala na yata ito doon kay Imelda sabi niya, hindi ba nabalitaan, sinanayaan niya montik na, dinala raw sa China. Paano, hindi na sila makapunta sa Amerika wanted sila ron May kaso silang dapat harapin doon mga kaibigan ngayon, ito si Romualdez, nasabi niya, pagkatapos nung ginawa nila, nakabili ng mga mansion sa Batangas. Meron itong resort sa Batangas, sa Punta Fuego Resort sa Nasugbu, Batangas. Mga kaibigan, nakabili na rin ito ng publishing house. Sariling publication. At sa Dasma, Makati siya nakatira, ayon kay Ronnie. Alam ba ninyo na itong biglang pagyaman nitong si Babes Romualdez na napatira bigla sa Makati, sa Dasmariñas Village sa Makati, ipinagtaka raw ito ng mag-asawang si Gregi Araneta at yung pagbisita ni Ramos doon. 2 beses 95 at 97. Dalawang state visit ni Ramos pinalad tayong mapabilang sa media delegation ng pagbisita ron ni Tabaco, mga kaibigan. Doon kami nagkita niyan. Yung una nga, ipinag-drive niya pa kami. Yung pangalawa naman sa San Diego, California. Noong araw na magkita kami, galing kami ng New York pagkatapos ay anong tawag dito? Paalis na nung gabing yun yung aeroplano ni Ramos. At kami naman babalik pa ng ibang lugar sa California para bumisita sa ilang kamag-anakan. Nagpaiwang kami sandali, mga 1 linggo. Doon sa hotel, aalis na si Tabaco Ramos. Daming tao sa hotel sa lobby kami. May mga kasama kaming mga matatandang journalist. Siya nga, kilala siya lahat dito ng mga journalist nung siya'y nandito pa sa Pilipinas. Lahat yan, sabihin ko sa inyo. Halos lahat ng mga veterano newsmen, kilala siya Ngayon, kaibigan ko rin to, at kaibigan din siya ng tatay ko. Nung araw yan, dito sa Maynila, ang trabaho niya mag-perform. Bukod sa meron siyang trabaho sa isang opisina, ay mas kilala siya bilang performer. Alam niyo, ang trabaho niya yung mag-impersonate. Yan, mula sa tatay niya, katulad din ng tatay ko, siya nga nagsabi, yung tatay mo, tsaka yung tatay ko, mga ano yan mga talagang die-hard supporter ni Marcos yan di ba? Hanggang Marcos, mga kaibigan. So ngayon, ang laki ng inanakit nitong taong ito, dahil sa kabila ng kanyang mga ginawang sakripisyo, pagsuporta dyan sa pamilya na yan, nagawa nilang lukuhin ito. Ang pangalan niya, si Ronnie Estrada. Pag may kilala kayong matandang, yung kilala na mga newsmen, veterano, tanungin niyo si Ronnie Estrada kung hindi totoo, kung hindi nila kilala. Kilala nila yan. Katunayan, yung mga nagbabakasyon sa Amerika, yung iba dyan, tinatawagan pa siya. Di ba? Kumakanta rin yan ang pangalan niya ay Ronnie Estrada. At hindi lang si Marcos ang presidente na nakakakilala sa kanya. Pakita mo nga yung lumang litrato
Ito'y kuha, 1979. Ayan siya, oh. Habang kinakamayan niya si Marcos. Ha? Ngayon, ito'y litrato, 1979. Yung nasa tabi niya, nasa gitna nila ni Marcos, tsuhin niya yan, mga kaibigan. Ha? Alam niyo ba kung bakit sila nandyan? Kung di ako nagkakamali, yan courtesy call nung taong nasa gitna nila. Ha? Mga kaibigan. Yung taong yun pala, yung kanyang tsuhin, ang pangalan niya ni Victor Bayaban, iyan pala ay sumagip kay Marcos. Nung si Marcos sundalo pa. Si Marcos pala, merong pangyayari na nalunod yan sa sinasakyan niyang bangka. May kasama siyang, ang pangalan ni Rabal. Rabal. Hindi ko alam kung si General Rabal yun, mga kaibigan. Pero ito'y, gera ito eh. Sundalo si Marcos. Sa Matnog, Sorsogon nangyari ito, mga kaibigan. At yun nga, dahil nailigtas niya si Marcos, kaya siya pinatawag ni Marcos, sapagkat itong si Ronnie, dahil nga sa maraming kilala sa media yan, dahil yung tatay niya ay nasa media rin, ipinalathala niya yung istoryang yan sa Manila Bulletin, mga kaibigan. Kaya nabasa ni Marcos yung istorya at naalala niya. Kaya inimbita niya itong tao sa Malacanang. Pero wala naman, ganun lang eh. Ngayon, ang masakit dito, yung sinapit na panloloko nitong si Ronnie Estrada kay Imelda Marcos, ito kwento para malaman ninyo kung gaano ka-animal ito mga Romualdez at yung pamilya Marcos. Ito yung lihim na panloloko ni na Imelda at ni Ambassador Babes Romualdez. Tandaan nyo, itong Babes Romualdez, ito yung ito yung ambassador ngayon sa Washington na itinalaga ni Presidente Digongyo. Pero sa kwento nitong si Ronnie Estrada, ito babasahin lamang natin ang kanyang salaysay. Itong si Jose Manuel Babes Romualdez na Philippine Ambassador sa United States. Dinouble cross nito si Ronnie Estrada. Ito yung nakakagaya ng mga boses, pero ang pinaka kuhang-kuha niyang boses talaga si Marcos, mga kaibigan. At yun nga, nabanggit na natin kagabi na siya ay ginamit ng mga taong ito, ni Imelda at ni Romualdez, para makakuha ng pera sa isang crony. Nung sila'y nasa Hawaii na, mga kaibigan, para makuha nila yung pera na naiwan, ipinatago sa crony. Nung si Marcos ay umalis sa Malacanang, nung EDSA Revolution, 1986, si Marcos ay merong ipinatagong nalalabing bilyong-bilyong piso na salapi na naiwan bilang campaign funds ng KBL. Yan yung partido nila, di ba? Kidlat, Bando, Bagyo, Lindol. Yan, KBL. Sa isang crony. Sino ito? Si Manda Elizalde, may-ari ng DCRH. Na ang tinatayang naiwan dito na halaga ng pera ay 50 bilyong piso hanggang 100 bilyong piso. At nung si Marcos ay nasa Hawaii na, mga kaibigan, lahat ng kilosan, lahat ng kanilang kilos at yung kanilang mga aktibidad sa loob ng kanilang tinitirahang mansyon, nakamonitor yun di ba? Kaya nga nung araw, laging nakasilip doon ito si Buddy Gomez. Mga kaibigan, yung naging press secretary, di ba? Half-brother nitong gustong magsip-sip kay Digongyo na federalismo, yung si Bobby Brillante. On to his right foot!